Tutulong ang USA sa Pilipinas. Matinding babala ni Amerika sa China sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, isang insidente ang muling nagpainit sa sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China matapos masaktan ang isang Pilipinong sundalo sa gitna ng operasyon malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng isang miyembro ng China Coast Guard habang nagsasagawa ng lehitimong resupply mission para sa mga sundalong nakaestasyon sa BRP Sierra Madre. Mariin itong kinondena ng pamahalaan ng Pilipinas at tinawag na isang seryosong anyo ng harassment laban sa mga Pilipino. US naglabas ng matinding babala sa China. Hindi nagtagal ay naglabas ng pahayag ang Estados Unidos bilang tugon sa insidente. Mariing kinondena ng US Embassy sa Maynila ang umano'y mapanganib at agresibong kilos ng China laban sa mga tauhan ng Pilipinas. Nanawagan din ang Amerika sa Beijing na itigil ang mga aksyon na nagdudulot ng panganib sa kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Pinuri rin ng Estados Unidos ang pagiging profesional at mahinahong paghawak ng Armed Forces of the Philippines sa kabila ng nangyaring komprontasyon. Bagamat matindi ang naging pahayag ng Washington, wala pa itong inanunsyong direktang aksyong militar kaugnay ng pinakahuling insidente. Tutulong ba ang US kung muling atakihin ang Pilipinas? Isa sa mga madalas na tanong ng publiko ay kung papasok ba ang Amerika sa anumang labanan sakaling lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Batay sa umiiral na Mutual Defense Treaty o MDT ng Pilipinas at Estados Unidos, maaaring magkaroon ng obligasyon ang Amerika na tumulong kung magkakaroon ng armadong pag-atake laban sa armed forces, public vessels, o military aircraft ng Pilipinas sa Pacific, kabilang ang South China Sea. Gayunman, hindi nangangahulugan na bawat insidente ng harassment ay automatikong magre-resulta sa pagpapadala ng mga sundalong Amerikano. Karaniwang sinusuri muna ng magkabilang pamahalaan ang bawat pangyayari bago magpasya kung anong hakbang ang naayon sa kanilang kasunduan at sa umiiral na sitwasyon. Sa ngayon, ang pangunahing suporta ng Estados Unidos ay nananatili sa diplomatikong pagkondena, pagpapakita ng suporta sa Pilipinas at pagpapatuloy ng malapit na ugnayang pangseguridad ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan, malinaw ang mensahe ng Estados Unidos. Suportado nito ang Pilipinas at nananawagan itong igalang ang international law at panatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Init pa na tensyon, naghanda na ang Pilipinas gamit ang tulong ng US. Mula sa Amerika, dumating na ang mga bagong armas. Hindi lang ito basta-basta. Isang buong defense system ang binigay ng Amerika sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang lumalalim na ugnayang militar. Ang tinatawag na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, NEMESIS, ay isang mobile missile launcher system na kayang pabagsakin ang mga barko sa loob ng ilang minuto. Kasama rin dito ang MADIS o Marine Air Defense Integrated System na kayang basagin ang mga drone o eroplano na sumusubok na sumalakay sa ating airspace. Ang deployment ng mga armas na ito ay bahagi ng balikatan exercises, pero malinaw rin itong mensahe sa China. Hindi nyo basta-basta matatakot ang Pilipinas. Ang mga system na ito ay unang beses lamang na gagamitin sa isang military exercise sa Pilipinas. Isang senyales na seryoso ang US sa pagpapalakas ng presensya nila sa Indo-Pacific. Sa mga darating panataon, posibleng umulan ng military aid sa Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, 2 bilyong dolyar ang posibleng maaprubahan na tulong militar mula 2026 hanggang 2029 bilang bahagi ng pagsuporta ng US sa mga kaalyado nito sa harap ng lumalakas na tensyon sa rehiyon. Dagdag pa ito sa naunang ipinangakong 500 milyong dolyar mula mismo sa dating administrasyon ni Presidente Joe Biden. Hindi ito basta donasyon lang, malamang ay gagamitin ang malaking bahagi ng pondo para bumili ng 20 F-16 fighter jets, mga high-performance na jet fighter mula sa Amerika na kayang lumaban sa mga Chinese J-20 at iba pang advanced aircraft. Dagdag pa rito, tapos na ring i-deploy ng South Korea ang mga FA-50 light fighter jets na binili ng Pilipinas. Ibig sabihin, paunti-unti nang nabubuo ang modernisadong Philippine Air Force, handa sa kahit anong sagupaan sa himpapawid. Maraming paghahanda ang ginagawa ng Pilipinas at US. Isa na rito ang napakalaking military drill na isinagawa noong Balikatan 2024. Mula Abril 22 hanggang Mayo 10, mahigit 16,000 mga sundalo
ang nagsanib puwersa. 5,000 mula sa Pilipinas at 11,000 mula sa Amerika, kasama ang ilang sundalo mula sa Australia at mga observers mula sa Japan, Czech Republic, Poland at Colombia. Hindi lang ito simpleng training. Isinagawa ang mga drills sa mga lugar na napakasensitibo tulad ng Northern Luzon, Palawan at Batanes, mga lugar na malapit sa Taiwan Strait at West Philippine Sea. Kasama sa mga aktibidad ang live fire drills, cyber defense operations, aerial defense at amphibious landing exercises na malinaw na naghahanda para sa posibleng labanan sa ere at karagatan. Ang mensahe ay simple: handa ang Pilipinas at mga kaalyado nito kung sakaling lumala pa ang tensyon sa rehiyon. Ibig sabihin, tahimik ngunit agresibo ang kilos ng China na tila gustong ipakita kung gaano kalawak ang kanilang kayang galawan at gaano sila kadeterminado sa pag-aangkin ng mga bahagi ng karagatan. Kasunod ng tensyon sa dagat, dumaan naman ang USS William P. Lawrence, isang US guided missile destroyer sa gitna ng Taiwan Strait noong April 23. Ayon sa Amerika, ito ay bahagi lamang ng kanilang Freedom of Navigation Operations o karapatan ng lahat ng bansa na malayang makadaan sa international waters. Pero hindi natuwa ang China. Agad silang nagpadala ng mga warships at military aircraft para bantayan ang US vessel. Tinawag pa nila ang aksyon na ito bilang public hype at provocation. Ang tensyon sa Taiwan Strait ay isa sa mga pinakanakakabahalang posibleng trigger ng mas malawak na digmaan. At ngayon, lumalapit na ito sa teritoryo ng Pilipinas. Habang abala naman sa military movements ang China, may isa pang malaking sugat na unti-unting lumalala: ang epekto ng trade war sa kanilang ekonomiya. Dahil sa mataas na tariffs na ipinataw ng Amerika, maraming mga Chinese factory ang nalulugi at nagsasara. Halimbawa, isang Volkswagen factory sa Nanjing ang tuluyang isinara matapos ang 16 na taon ng operasyon. May mga protesta ng manggagawa dahil hindi na ibigay ang kanilang sahod, isang malinaw na senyales ng krisis. Pati ang malalaking tech companies tulad ng Temu ay nagsimula ng makaramdam ng epekto. Lalong tinatamaan ang mga small at medium-sized businesses na siyang bumubuo ng backbone ng ekonomiya ng China. Sa dami ng kaganapan, iisa lang ang malinaw: lumalalim ang papel ng Pilipinas sa pandaigdigang banggaan ng mga makapangyarihang bansa. Ang dami ng armas, sundalo at military aid na pumapasok sa bansa ay indikasyon na ginagawang base militar ang Pilipinas. Hindi lang para sa depensa, kundi para sa posibleng opensiba ng Amerika sa oras na lumala pa ang tensyon. Ang balikatan drills ay tila rehearsal na para sa isang totoong digmaan. Hindi lamang aksidente kung saan ginaganap ang mga exercises tulad ng malapit sa Taiwan at West Philippine Sea. Strategic location ito. Malinaw na pinapakita ng US na sa oras ng giyera, kasama ang Pilipinas sa frontline. Dagdag pa rito, ang mga underwater drones ng China ay senyales na may long-term espionage o plano ang China sa mga karagatan natin, sa mga kilos nila sa Taiwan Strait at sa loob mismo ng ating maritime borders. Malinaw, sinusubok nila ang hangganan ng pasensya ng Pilipinas. Kung pagbabatayan ang lahat ng ebidensya mula sa high-tech na armas, malalaking military exercises, tensyon sa karagatan, hanggang sa epekto ng trade war, makikitang ang buong rehiyon ay parang nasa bingit na ng kaguluhan. At ang Pilipinas, tila nadadamay. Mahalagang tanong ngayon, handang-handa ba tayong ipaglaban ang ating soberenya? O baka naman pinapaikot lang tayo sa gulong ng mga superpower na may sariling agenda? Sa panahon ngayon, hindi sapat ang tahimik na diplomasya. Kailangan ng matibay na liderato, malawak na kaalaman, at higit sa lahat, malakas na paninindigan para sa bayan. Ano ang dapat gawin ng Pilipinas dahil sa posibleng pagkakaipit nito sa sitwasyon? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.